Sa hotel, pagkagising ni Marlon ay naroon pa si Melvin. Sadyang ginising siya nito at kailangan na nitong umalis. Anong oras na? Past 7 na po, sir. Kailangan ni Jomar makapasok dito bago siya mag-out sa kanyang shift. Inaantok pa rin na nag-angat ng ulo si Marlon. Bumigat ang kanyang pakiramdam at parang gusto pa rin matulog. Kunin mo si Jomar bilang driver mo, sir. Siya ang bago kong undercover sa kasong hawak ko sa iyo ngayon. Napatango si Marlon. Maganda ang naisip ni Melvin. Nang may kumatok ay agad na nagtago sa likod ng pintuan si Melvin. Hindi na nag-abalang lumingon sa paligid si Jomar habang kumakatok sa silid ng CEO. Pero ramdam niyang nasa paligid lang yung lalaking humarang sa kanya kagabi. Napangisi siya. Gumagaling na talaga siya at pwede nang maging undercover ng isang detective. Pagkasara ng pintuan, mabilis na pumasok si Melvin sa loob ng pushcart. Hindi pa tapos sa ginagawa si Jomar nang muling may kumatok at pinapasok ni Marlon ang nurse nito. Tiningnan muna ni Dang ang service crew na naroroon. Nakasuot ito ng mask kaya hindi na mumukaan. Maging siya ay may suot na mask dahil maselan si Marlon. Ipatong mo dyan yung gamot at mamaya ko iinumin. Utos ni Marlon sa nurse. Kailangan niyo po munang kainin ang pagkain mo, sir. Kaya ko na ang sarili ko kaya iwan mo na rin yung pagkain. Ramdam ni Dang na ayaw na lalaking pinapanood dito sa pagkain at pag-inom ng gamot. Napilitan siyang lumabas at baka mabulyawan pa siya. Mabuti sana kung walang ibang tao. Pagkalabas ng nurse, bumaling ang tingin ni Marlon sa lalaking nag-aayos sa kanyang ref. Alisin mo ang mask mo. Mabilis namang sinunod to ni Jomar. Isulat mo ang pangalan sa papel at isama sa basurahan ng pagkain at gamot. Muling utos ni Marlon sa lalaki. Sinunod muli ni Jomar ang utos ng lalaki. Hindi na siya nagtanong pa. Hinugasan niya rin ang plato at inilipat doon ang pagkain dala niya. Maging ang tubig na dala ng nurse, kanya ring pinalitan. Nagustuhan ni Marlon ang trabaho ng lalaki. Alam nito ang dapat gawin kahit hindi na iutos pa. Paglabas ito kasama si Melvin, kumain na siya. Kailangan niyang lumakas. Tumawag din ang kanyang assistant at may appointment siyang kailangang puntahan. Sa opisina nila Ashley, binasa niya ang rules and regulations na ipinadala ng kumpanya nila Marlon sa kanyang email. Wala na akong masabi, sadyang matalino si Mr. Williams. Pumalatak si Ralph matapos mabasa din ang nasa email. Ngumiti si Ashley. Sigurado siya na napilitan si Melissa na pakisamahan siya at pirmahan din ang contract. Challenging sa kanya itong magiging trabaho. Bilang creative director, kailangan nilang mamalagi minsan sa kumpanya ng binata. Mukhang may iba kang planong niluluto ah. Nakangiting puna ni Ralph. Muling ngumiti si Ashley at inayos ang gamit. Mas mabuti siguro na mauna na ako sa pagpirma ng kontrata. Napailing si Ralph. Sinasabi na nga ba niya may iba pang intensyon ng dalaga. Bukas pa dapat ito pupunta sa kumpanya nila Marlon. Hinayaan na niya ito at may tiwala naman siya dito. Ang kanilang mga client ay hindi na rin nag-withdraw ng contract, kaya malaki ang pasok ng profit nila ngayong taon. Matama namang pinagmamasdan ni Marlon ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Inaasahan na niyang pipirma ito ng kontrata, pero napaaga naman. Pasensya na kung napaaga ang aking pagpunta rito. Ngumiti si Ashley sa binata at medyo nakaramdam ng pagkailang sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Have a seat, sabi ni Marlon. So, are you fine working with your cousin? Paninigurong tanong ni Marlon. Yes, sir. Mabilis niyang sagot. Naroon na naman ang pakiramdam ng kaba sa kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Then, congratulations and good luck. Tinanggap ni Ashley ang kontratang kanyang pipirmahan. Matapos nun ay nakipagkamay na sa kanyang lalaki. Naroon na naman ang pamilyar na init na nagmula sa palad nito, kaya sandali siyang natigilan. Kung hindi pa kumatok ang assistant, hindi mabibitawan ni Marlon ang palad ng dalaga. Sir, nandito na po si Miss Melissa Monreal. Mabilis na inayos ni Ashley ang sarili at naghanda sa pag-alis nang malaman na dumating ang pinsan. Nang mabalitaan ni Melissa na nasa opisina ni Marlon ang pinsan, dali-dali siya pumunta roon. Nadagdagan ang inis niya kay Ashley at talagang inunahan pa siya sa pagpirma ng kontrata. Pasimpleng tinapunan ni Melissa ng tingin ng pinsan.
Nakaasar lang at kahit simple lang ang pananamit nito, mukhang elegante tingnan. Nakapag-decide ka na rin ba? Tanong ni Marlon kay Melissa. Ngumiti si Melissa at lumapit kay Marlon. Pumalik sa pisngi nito tulad ng nakagawian niya. Mula nang malaman sa publiko na espesyal siya sa buhay ng binata. Gusto niyang ipakita sa pinsan na naroon siya, hindi lamang sa business. Hindi naman ako nagmamadali sa contract. Nandito ako para kamustahin ka. Nabalitaan kong sa hotel ka natulog? Salamat sa pag-alala, pero hindi mo na kailangan gawin yan. Excuse me po, Mr. Williams. Alis na po ako. May iba ka ba bang lakad? Naudlot ang pagtalikod ni Ashley sa tanong ng binata. Total, nandito na rin naman si Miss Melissa. Bakit hindi pa natin pag-usapan ng magiging setup sa pagitan yung dalawa? Lihim na nakaramdam ng inis na naman si Melissa. Ang akala niya masosolo niya ngayon si Marlon. Bihira lang itong pagkakataon at may sungot pa. Pinagbigyan naman ni Ashley ang binata. Kung magaling magpanggap ang pinsan, marunong din siya. Nakipagbeso-beso pa ito sa kanya na animoy in good terms sila. Magkakaroon sila ng opisina at magkasama pa. Hindi naman kailangan na araw-araw ay naroon sila sa kumpanya ng binata. Sa bahay ni Marlon, galit na sinermonan ni Rochelle ang nurse. Sinisiguro mo ba na nakainom ng gamot si Marlon? Opo, madam. Kaharap po niya ako tuwing iinom ng gamot. Pagsisinungaling ni Dang sa Donya. Kung ganun, bakit lumalakas siya? At ngayon, gusto na rin kumuha ng sariling driver. Sigurado ka na walang ibang tao ang nakakalapit sa kanya? Wala po talaga, madam. Kagabi, tulog po siya magdamag dahil sa gamot na pinainom niyo sa kanya. Pabagsak na umupo si Rochelle sa upuan at hinilot ang sariling sentido. Parang siya yata ang magkakasakit. At ayaw na nito ng recommend galing sa kanya. Inutusan kanina ang katulong na magpaskil ng karatula sa gate at ang mag-a-apply ay nakaschedule bukas for interview. Tuwang-tuwa si Jomar nang malaman na magiging personal driver siya ng CEO ng naturang hotel. Ayos na naman siya sa kanyang trabaho pero mas maalwan ang time. Saka malaki ang sahod bukod sa bagong magiging trabaho. Tandaan mo na hindi dapat makahalata ang mga taong nakapaligid kay Marlon. Umakto ka ayon sa iyong posisyon. Lagi mong i-check ang sasakyan at baka taniman nila ng hidden camera. Bili ni Melvin kay Jomar. Tatandaan ko lahat ang sinabi mo. Isa pa, lahat kailangan mong i-report sa akin, lalo nang tungkol sa babaeng gustong ipakasal kay Marlon. Tinandaan lahat ni Jomar ang bili ni Melvin. Ngayong araw ang kanyang interview pero sure na siya ang pipiliin. Kailangan lamang mapaniwala ang pamilya ni Marlon na hindi sila magkakilala personally na lalaki. Oras ng interview. Naroon lang si Rochelle at gusto rin kilalanin ang taong mapipili ni Marlon. May 10 ang aplikante at hindi pwede siyang makialam. Ang ilan doon, tauhan niya. At naipagdasal na sana, isa sa mga yun ang mapili ni Marlon. Alam mo bang ako ang may-ari ng hotel na pinanggalingan mo? Tanong ni Marlon matapos basahin ang resume ni Jomar. Yes po. Bakit naisip mong maging personal driver na lang? Gayong mas maayos naman ang trabaho mo sa hotel. Hindi nakatiis na tanong ni Rochelle. Gusto ko po ng bagong experience sa trabaho. Isa pa, mas malaki ang sahod na alok ni Mr. Marlon sa trabahong to. Iho, wala siyang experience bilang bodyguard. Sa tingin ko, mas mabuting piliin mo isa sa mga naunang aplikante. Question ni Rochelle. No, ayoko na mas malakas sa akin. Siya ang gusto ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Rochelle. Gusto niyang mainis sa sarili. Nakalimutan niyang ayaw ni Marlon ng taong mas malakas dito. Kaya nga ang nurse nito, babae sa halip na isang lalaki. Pwede ka na magsimula mula bukas. Talaga po? Tanggap na ako? Umaktong hindi makapaniwala si Jomar at bakas sa mukha niya ang sobrang saya. Tumang si Marlon. Dapat stayin ka rin, ipapahanda ko ng silid mo. Gusto sanang tumutol ni Rochelle. Ngunit magiging obvious na ang pagiging kontrabida niya sa desisyong ginawa niya. Tingin pa naman niya sa lalaki na pili nito ay hindi niya masusuhulan upang siyang sundin. Sa mansyon ng pamilya Monreal, muling nag-isip ang mag-ina sa dapat gawin upang mawala sa landas nila si Ashley. Para sa kanila, tinik ito sa kanilang pamilya.
Balita ko pa, nagbabago na ang ugali ni Marlon. Nangangamba si Nadil na baka bumalik ng alaala nito. Sabi ni Melissa sa ina. Ay dapat maikasal na kayo bago pa siya makaalala. Nabahala na rin si Elizabeth. Bakit hindi mo kausapin si Madam Rochelle, Mami? Suhestyon ni Beauty sa ina. Napangisi si Elizabeth. Hindi sila close ni Rochelle pero ilang beses na rin magkasama sa isang event. Noong engagement party nila Beauty at Justin, dumating din ito bilang kamag-anak ni Justin. Hindi nila alam kung bakit si Melissa ang napili ng mga ito na magpanggap na siyang babaeng pinapahanap ni Marlon noon. At hindi na mahalaga pa yon. Ang importante, magkakaroon sila ng kapit sa isang higanteng negosyante. Pinaunlakan naman ni Rochelle ang pag-anyaya ng ina ni Melissa. Masaya ako at pinaunlakan mo ang aking panyaya. Nakipagbeso-beso si Elizabeth kay Rochelle. Make sure na importante itong pag-uusapan natin. Alam mo naman siguro na sobrang busy kong tao. Hindi na ako magtatanong kung bakit ang anak ko ang naisip mong ipakilala kay Marlon bilang babaeng pinapahanap nito noon. Nandito ako upang makipaglinawan sa iyo. Inilapag ni Rochelle ang hawak na menu at matama na nakipagtitigan kay Elizabeth. Alam niyang ambisyosa rin ito. Hindi niya sasabihin dito ang tungkol sa imbitasyon at baka utakan pa siya nito. Kaya lang naman niya naisip na ang anak nito ang pwedeng kasabwatin dahil isa ang pamilya ng mga ito ang nasa list ng gabing yon. Bukod doon, alam niyang madaling kausap ang mga ito, lalo na sa panlalamang sa kapwa. Nabalitaan ko may pagbabago sa ugali ni Marlon. Alam kong gusto mong maikasal ang anak ko sa kanya bago siya makaalala at ganun din ako. May maganda ka bang suggestions? Ngumiti na rin si Elizabeth. Bakit hindi natin gawan ng paraan na may mangyari sa kanila ni Marlon? Nang sa ganun, mapilitan na si Marlon na pakasalan agad ang anak ko. Dumukwang si Rochelle sa lamesa at tinukod ang kanang siko roon. Bakit nga ba hindi ko naisip yan noon? Ngumisi na rin si Elizabeth. Nagpapataasan man sila ng ego, pero nagkasundo sa pagplano upang parehong makinabang. Kinabukasan, magang umalis si Marlon kasama ang kanyang bagong driver. Sir, tatawagan ko na ba si Detective Melvin? Tumango si Marlon. Sa totoo lang, umiiwas siya makasama ang tiyahin upang hindi mapilitang inumin ang gamot. Kaya maaga siyang umalis ngayon. Nang iabot sa kanya ni Jomar ang cellphone nito, ay agad niyang kinuha. Anong resulta? Tanong agad ni Marlon, pagkasagot sa tawag ni Melvin. Positive, sir. Maling gamot ang iyong iniinom. Isa tong uri ng gamot na nakakalumpo. At ang isa pa, pampahina ng memorya. Naikuyom ni Marlon ang kamao habang ang isang kamay mahigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Pagbabayarin ko silang lahat. Huminahon po kayo, sir. Hindi nila maaaring malaman sa ngayon na alam mo ng tungkol dito. Gusto kong bisitahin ang puntod ni Ben. Nangangalit ang ngipin ni Marlon pagkaalala sa dating assistant. Kahit hindi niya pa ito maalala, alam niyang isa ito sa kanyang pinagkakatiwalaan. Huwag muna ngayon. May nakasunod sa inyo, sabi ni Melvin. Sumilip si Jomar sa side mirror nang marinig ang sinabi ni Melvin. Dahil malakas ang volume ng kanyang cellphone, lumiko siya sa isang eskinita upang makumpirma kung nakasunod nga sa kanila ang isang itim na kotse. Nakilala niya ang isa pang nakasunod at yun ay si Melvin. Dumiretso si Melvin ang daan nang lumiko sina Jomar para hindi makahalata ang sinusundan niyang sasakyan. Sir, mas makakabuting dumiretso na muna kayo sa isang kainan. Sumang-ayon si Marlon at inutusan si Jomar na maghanap ng restaurant. Kailangan na rin niyang putulin ang tawag dahil nakasunod pa rin sa kanilang itim na kotse. Sa bahay, hindi na naman mapakali si Rochelle. Mabuti na lang may tinalaga siyang tagasunod dito at magmatsyag kung saan papunta ang binata. Madam, kinuha na naman po niya sa akin ng gamot. Sinabing iinumin niya mamaya. Paliwanag ni Dang. Bakit hindi mo ako ginising agad para napigilan ko siya? Paano ako nakakasiguro na iinumin niya ang gamot? Bulyaw ni Rochelle. Sorry po, madam. Baka kasi magalit kayo kapag inistorbo ko ang inyong tulog. Hay nako! Habang tumatagal, nagiging wala kang silbi.
Nasaktan si Dang sa sinabi ng ginang, pero pinalampas na lamang niya yon sa kabilang tenga. Kung makapintas, para bang hindi asal hayop ang ugali nito. Agad na tinawagan ni Rochelle ang anak at sinabi dito ang nangyayari. Inis na bumangon si Dale matapos makausap ang ina. Agad niyang tinawagan ang tauhan na siyang lagi nakabuntot kay Marlon. Boss, kumain po siya kanina sa isang restaurant at ngayon bumabiyahe muli at mukhang pupunta sa isang beach resort. Pagbabalita ni Glenn kay Dale. Sundan mo lang kahit saan sila magpunta. Make sure na hindi makakahalata. Kapag may ibang tao siyang kinausap, kuhanan mo ng larawan at ipadala mo sa akin. Masusunod po, boss. Nakumpirma ni Marlon na sila nga sinusundan ng kotse. Sinadya niya pumunta sa malapit na dagat upang magpahangin na rin. Nakainom na siya ng gamot na galing kay Melvin, kaya tumigil ang pagkirot ng kanyang tuhod at ulo. Totoong nakakatulong sa kanyang gamot na pinapainom ng madrasta. Nawawala ang sakit ng kanyang tuhod at ulo. Ngunit ang side effects naman, hindi maganda. Kailangan niya makausap si Ben, pero hindi muna ngayon. Kailangan muna niya makaalala para alam niya kung sino pa ang kanyang mga lihim na kaaway. Dahil linggo, naisip ni Ashley na ipasyal sa beach ang mga anak. Naaawa na kasi siya sa mga ito at puro trabaho na ang kanyang ginawa mula nang dumating sila sa Pilipinas. Nawawala na siya ng oras sa mga ito. Mommy, can I go there? Turo ni Jello sa tabing dagat. Of course, pero dapat huwag kang humiwalay sa iyong yaya Nida ha? Nakangiting tumango si Jello. Hindi makasama ang kanyang ina dahil pupunta ito ng restroom kasama ang kakambal. Mula sa kinauupo ang wheelchair, napatingin naman si Marlon sa batang tumatakbo palapit sa tubig. Nakasunod naman dito ang isang babaeng sa tingin niya ay yaya ng bata. Sir, mainit na po. Hindi pa ba tayo papasok sa inyong cottage na kinuha? Tanong ni Jomar. Sinundan ng tingin ni Jomar kung saan nakatanaw ang amo. Maging siya ay napatitig sa bata nang humarap ito sa kanila. Hey! Saan na naman ang punta mo? Tonong napapagod na tanong ni Nida sa bata nang tumakbo na naman ito. Mabilis niya itong sinundan hanggang sa makalapit sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Daddy? Namimilog ang mga mata ni Jello habang nakatitig sa lalaking nakatingin din sa kanya. Sasawayin sana ni Nida ang alaga, ngunit ang mapatitig sa mukha ng lalaki, namilog na rin ang kanyang mga mata katulad ng kay Jello. Manghang napatitig si Jomar sa bata, hindi dahil kahawig nga nito ang kanyang amo, kundi dahil tinawag nitong ama si Marlon. Pagtingin niya sa amo, nakakunot ang noon nito habang nakatitig sa bata. Finally! I found you, Daddy! Hindi na paghandaan ni Marlon ang pagyakap sa kanya ng bata. Mukhang napagkamalan pa siyang ama nito. Jello, stop doing that! Saway ni Nida. Mukha kasing masungit ang lalaki at nakakahiya dahil tinawag itong ama ng kanyang alaga. Baka isipin nito walang ama ang bata, kahit yun naman ang totoo. Lumabi si Jello at kumalas mula sa pagkakayakap sa lalaking kamukha ng kakambal. Yaya, he looks like my brother, di ba? Sir, pasensya na po sa kakulitan ng alaga ko. Nawawala kasi ang tatay nila at napagkamalan ka. Gustong matawa ni Jomar nang pumaskil ang alanganing ngiti sa labi ng babae kasama ng bata. Ang sabaw naman kasi ng dinahilan nito. No, Yaya. I'm sure na siya ang daddy namin. I even felt the blood connection between us. Naku po, naloko na. Naibulong ni Nida sa isipan. Kasalanan niya kung bakit may nalalaman pang blood connection ng bata. Yan kasi ang turo niya nang kulitin siya ng mga alaga. Wala siyang ibang maisip kundi blood connection ang maramdaman ng mga ito kapag nakaharap ang tunay na ama. Naaliw namang pinagmasdan ni Marlon ng bata. Parang matanda na ito kung magsalita. What's your name, baby? Jello po, Daddy. Naniniwala ka po ba sa akin na ikaw ang daddy ko, di ba? Biglang nakaramdam ng awa si Marlon sa bata. Kung sino man ang ina ng mga ito, gusto niyang sisihin at hinayaang lumaki ang anak na walang amang kinikilala. Tumango na lamang siya upang hindi na malungkot ang bata. See, Yaya, I told you! Nagsasayaw sa tuwa ang kumikinang na mga mata ni Jello at muling yumakap sa kinikilalang ama. Si Marlon nga kaya ang tunay na ama ni Jello at Gabby? Kailan kaya mahahanap ni Marlon
ang babaeng nakasama niya ng gabing yun.